sukli at tulad ng batak to end the quarter. Yes! Magandang hapon po mga kapamilya, live po tayo dito sa lungsod ng Pasay sa Mall of Asia Arena para sa opening day ng NCAA Season 92. 10 kulay, isang laban at live na live din po tayo sa ABS-CBN Sports in Action, ABS-CBN Sports in Action, HD Channel 166, worldwide via the Filipino channel, live streaming TFC.tv at syempre dyan sa sports.abs.cbn.com. At ngayon, maghaharap po ang Mapua Institute of Technology Cardinals kontra dito sa JRU Heavy Bombers. Magandang hapon po muli, mga kapamilya. Ako nga po pala si Martin Javier, naglilingkod sa inyo ngayong hapon na ito. At syempre, today makakasama ko rin ngayon si the man with the high basketball IQ. Etong si Mick Busos. Magandang hapon sa iyo, Mick. Magandang hapon sa iyo, Martin. But of course, we would like to welcome you dito sa ating NCAA family, and of course, welcome po sa ating mga kapamilya watching at home dito po sa NCAA Season 92. Bagong taon na naman, bagong bakbakan. And kanina, panalo ang San Beda kontra Letran with 4 points. And what a game at hand. It is a story but a mini rivalry dito. They've had epic battles, Martin. Itong Mapua and JRU, it will be Omel Oraime against the Blast Brothers. Itong si Tay Chodoro and Paulo Pontejos. And maraming salamat sa pag-welcome mo sa akin, Mix. At ngayong araw na ito nga, JRU kontra dito sa Mapua. Sila yung bumuo ng ating Final Four last year. Kung kanina, San Beda Letran sila yung Finals rematch. Eto, sila yung bumuo ng Final Four last year. Pero Migs, paano yung format natin ng NCAA this year? Susundin ba natin yung mga format natin from the previous years? Well, I agree with you, Martin. No? We'll have the usual format. Ito, double round robin eliminations. All teams will have 9 games apiece per round. So, medyo mahaba-haba to, Martin. 18 games to per team. And after that's all said and done, kukunin natin yung postseason lineup. Magkakaroon tayo ng top 4 teams papunta sa ating Final 4. So 1 versus 4, 2 versus 3. The usual, itong top 2 seeds will gain twice to beat advantage. At pagkatapos nga nun, magkakaroon tayo ng best of 3 finals. Pero kapag meron namang team na nai-sweep o nai-complete ang regular season ng walang talo, ay pupunta tayo sa step ladder format para sa finals. At ito, matatandaan natin, Mapua and JRU came so close to going to the finals last year. Pero ito, pag-usapan muna natin ang kupunan ng Mapua Cardinals, headed by, of course, third-year head coach, etong si Coach Atoyko. Pero wala na sa kanila si Josa Nimes, their second leading scorer last year. Gayon din si Andretti Stevens, Mark Branya, at Stephen Q. Well, yun nga, no, kahit nawala itong sila Nimes, itong sila Stephen Q, pero intact pa rin itong kanilang core, of course, headed by Olwell Oraime. Last year nga, during the individual awards, nagkaroon nga tayo ng hashtag na hakot sa NCAA. Hakot sa Dahil NCAA. nga naman, kinakot nga naman na talaga itong si Olwell, ang Defensive Player of the Year, ang Rookie of the Year. He was also part of the Mythical 5, and he is now also the reigning MVP. He was averaging 16 points, 20 rebounds, and 3 blocks per game. Pero, Martin, hindi lang si Olwell ang buhay ng Mapua. Ito ang ating mga Spitfire impact guards. Itong sila Shane Menina, CJ Isit, and XC Biteng. You know, they can really combine for 8 points and 3 assists each para sa kanilang kupunan. So napakalaking bagay nitong itong si Menina, Isit, and Biteng. And what we are missing the presence of JP Nieves because of an ACL injury. Siyempre, itong Mapua aiming for the championship this year. Pero ito, dumako naman tayo sa kabilang kupunan. Ang JRU Heavy Bombers, of course, head coach pa rin nila, the aerial voyager himself, si Vergel Meneses. At ito, mawawala sa kanilang player, ang kanilang vocal leader na si Dave Sanchez. Kahit nga nawala si Dave Sanchez, ito rin JRU Heavy Bombers, intact din ang kanilang lineup, of course, headed by the Blast Brothers. Itong si Tay Chodoro at Paulo Pontejos talaga nagpasabog at nag-init itong si Tay and Pau. You know, they can score 16 points per game, 3 rebounds and 3 assists per game. Napakalaking impact nila sa kanilang team. And of course, ang kanilang captain ngayon na si Jordan De La Paz, Irving Grospe, Gio Leschetti, at ang kanilang foreign players, itong si Abdul Razak, Abdul Wahab, and Abdel Putucci. You know, they've had a steady season last year. They're just maintaining their spots sa 3rd and 4th. Pero
this JRU team is a big-time team. You know, they are capable of winning huge wins. They won against that big win kontra Mapua nung first round. And nagkaroon din sila ng double overtime victory kontra Arellano. And now, they're really capable of winning games in big stages. At ito, just to add, medyo misteryo itong JRU team dahil hindi sila sumali sa PhilOil preseason tournament natin. Pero, right now, we would like to welcome the third member of our broadcast team today. Also welcoming her to the NCAA family and the ABS-CBN Sports family, si Sarah Carlos. Sarah? Hi Martin! Thank you so much. At kagaya mo, sobrang saya ko nandito ako ngayon. Sobrang excited. Kagaya ng ating mga NCAA fans. Nandito ngayon sa MOA Arena. Pero bago tayo mag-game na, ilabas nyo na muna ang inyong mga cellphones at mga tablets at sagutin ang ating question for today. Ano ang pinaka-inaabangan nyo sa pagbabalik ng NCAA? Don't forget to use the hashtag NCAA Season 92. At kung meron kayong mga comments about the game, mga tanong sa inyong mga paboritong players, or sa akin, kay Migs at kay Martin, pwede rin namin yung basahin online and we will share that with you guys on air via the hashtag. Right now, enjoy the game and of course guys, huwag kayong mahiya. Going back to you, Martin and Migs. Maraming salamat, Sarah. At makakapanayam ulit natin sa maya-maya lamang. Pero ngayon, sa ating pagbabalik, tip-off na po na itong laban ng JRU Heavy Bombers kontra dito sa Mapua Cardinals. Ito pa rin po ang NCAA Season 92. 10 kulay, isang laban right here on ABS-CBN Sports in Action. Matchup on the opening day of your brand new Season 92 of the NCAA. Let us meet the starters. First, for the Mapua Cardinals. At forward, number 13, Olmel Orquina. Our forward, number 22, J.R. Flores. At center, number 10, Olmel Oraime. Off guard, number 24, Lawrence Victoria. And at point guard, number 26, C.J. Isid. Head coach of the Cardinals is the fortune cookie, Fortunato Atoyko. And now let us meet the JRU Heavy Bombers. Power forward, number 8, Mark Cruz. Forward number 13, Jordan De La Paz. At center, number 10, Abdul Wahab Abdul Rasaq. Point guard, number 7, MJ David Head. And the off guard, number 14, K.K. Teodoro. Head coach of the Heavy Bombers, the Aerial Voyager, Berhel C. Meneses. Babalik po tayo dito sa ABS-CBN Sports in Action para sa first quarter ng ating laban dito sa JRU kontra Mapua. Tignan muna natin ang ating starting lineup picks. Ito nga, CJ Isid starting off. Ito si Victoria Oraime, Orquina, and Ra Flores for Mapua. Para naman sa kunan ni Coach Berhel Meneses, itong si MJ De La Virgen starting at point, Mark Cruz, Abdul Rasaq Abdul Wahab, ang kanilang captain Jordan De La Paz, and one half of the Blast Brothers, itong si Tay Chudoro. And our referees for this game, jersey number 3, Arnolfo Bermeo, Matias Calizar, Francisco Olivar Jr., fourth man is Nestor Sam Brado. At eto, nagsisimula na nga ang ating aksyon dito sa NCAA Season 92, second game of our opening day. JRU Mapua, ito. Lawrence Victoria. Gandang steal nun mula kay Victoria. He read that defense off that handoff. Victoria, the early fast break play para dito sa Mapua Cardinals. Ito, tignan natin. Maraming sublots dito, Mix. Tignan natin kung sasabog itong Blast Brothers kung tinatawag nila. Right on cue, Mix. Tay Teodoro, this first three-pointer of this game. At ito, JRU is on the board already. Yan nga ang pwedeng gawin ni Tay Chudoro, no, coming off screens. Talagang pag nakakuha siya ng buwang, automatic yan para kay Tay. Tay Teodoro, matatandaan natin, had a very productive season last year. At kung makikita natin, itong instant replay ng kanyang dress flash para dito kay Tay Teodoro. Ito nga si Tay Chudoro really working wonders para sa kanyang 3-point
3-point shooting. Dahil talagang pag kinitian si Tay-Tay, talagang tuloy-tuloy. Ito. Aga ulit ang bola. Oraime. Victoria. Kay Isid sa ilalim. Nilabas. Para dito. Kay Orkina. Wala yun. At last touch netong Mapua Cardinals. Babalik ang bola dito sa JRU Heavy Bombers. Mix. Tignan natin din kung mararan netong Mapua Cardinals yung kanilang fast-paced offense, di ba? Well, maganda nga sa Mapua dahil nga napakabilis ang kanilang mga guards. Itong si Isid, si Medina, itong si Biteng, talagang they're really capable of running that floor. Siyempre, meron din sila mga 3-point shooting katulad ni Tay-Tay. Ayun, isa nga yun sa mga factors dito, mga 3-point shooting from both sides actually. As we see Olwell Oraime do with that outlet pass para dito kay CJ Isid. Pero nabantayan doon si Isid. So, going back the other way, Mark Cruz with a floater. It's good! Mark Cruz, early points para dito sa Heavy Bombers. Well, patulad nga na sinabi mo, fast-paced game, that's what an Olwell Oraime can do. Kapag kuha na ng rebound, pumatakbo kaagad ang kanyang teammates. Pero magandang opensa din doon mula kay Mark Cruz off that floater. At ito, mapapakinggan natin ngayon ang unang report, si Sarah Carlos dito sa NCAA 92. Season 92. Sarah? Sabi nga ni Coach ito, he's expecting a lot of big things from his team this year because not only is their core team still intact, pero marami din nadagdagan sa team nila na tingin niya makakatulong sa team niya this season. That includes 6 rookies and 2 returning players. And according naman kay Coach Virgel, kaya naman daw sila hindi nakasali sa Phil Oil Flying V tournament ay dahil naging busy si Coach at nag-decide sila na mag-focus sila sa training sa NCAA Season 92. Back to you, Martin and Migs. Maraming salamat, Sarah. Ito nga yung pinag-usapan natin kanina, Migs. Misteryo, itong JRU Heavy Bombers dahil kumbaga less yung scouting sa kanila na itong ibang kupunan. Well, totoo yun dahil nga off that off-season, nakita nga natin halos marami, lalo na itong Arellano Chiefs natin na umabot sa finals ng Phil Oil Flying V tournament. We will wait and see kung ano bang maidadala sa atin ng mga Heavy Bombers. At ito si Chris De La Paz, Jordan De La Paz, rather nagparamdam na sa ating ball game. Namang po ang JRU 7-2. 2.5 minutes off our first quarter. Victoria floater, wala yon. May foul na tinawag dito. That's against Jordan De La Paz. Wala, napansin ko to, Martin, they're running off that medyo nagkakat sila doon. Once pinasa kay Oraime down low, they want movement off those screens. Siyempre, pag napasa kay Oraime, kailangan ng movement doon para siyempre gumalaw ang opensa. Ito na nga yung sinasabi nating inside-outside play. At kanina, nakausap natin si Coach Atoygo, itong si Olwell Oraime. Worked on his jumpers in the off-season mix. Well, kasi itong si Olwell Oraime noong last season, halos gano'n ang kanyang mga plays. Feeding off down low, getting the offensive rebounds, putback. Pero for an Olwell Oraime to improve, kailangan niyang hasain o kumbaga i-extend ang kanyang knowledge. Dito nga, kailangan nga makita nga na natin yun ang kanyang perimeter game. Kanyang perimeter game, mamaya-maya lamang. Sana makita natin yun mamaya, Mix. Pero ito, Teodoro. With a fake. Naghahanap siya ng foul doon pero walang tinawag. CJ Isid on the other end. Lays it up and in. CJ Isid. Pupuntos. Itong si CJ Isid talagang fast break starter to, Mix, no? Totoo yun. Kasi nga, ito na nga, nagsisimula na nga yung run and gun game na rebound na naman nito nga si Oraime. Tapos Isid automatic tumatakbo lang. JRU has to be able to get down right away para sa depensa. Kasi it's almost sure that you will get a rebound when you have Olwell Oraime on your team, Mix. Well, ito nga, nagkasik na nga ito si Olwell right away, pero too many steps right there. He was called for a traveling violation, but he's really an impact down low. Tama ka dyan, Mix. Ito, tingnan natin yung replay ng basket kanina neto ni Olwell Oraime. Paparamdam na dito sa ating laban. Gandang single mula kay Olwell. Na-size up niya kagad si Abdul Wahab. Easy 2 points para kay Oraime. Speaking of Abdul Wahab, Mix, etong JRU, meron silang, kumbaga, kung may Kobe stopper, siguro meron silang Oraime stoppers. Okay. Dalawa yun. Dalawang sentro nila na pwedeng pumigil ngayong araw na ito kay Olwell Oraime. Ito nga, turnover nga naman dapat para kay Abdul Wahab. Pero importante nga, makababa kagad sa depensa itong si Abdul Wahab. And then nagkaroon ng mismatch down low. Easy 2 points para kay Olwell. Sama pang extra rise. Kasama pang extra right para dito kay Olwell Oraime.
Ito. May timeout dito ang JRU Heavy Bombers. Magbabalik po ang ABS-CBN Sports in Action for the live coverage of the NCAA Season 92. At ito, tignan muna natin ang mga fans na nanonood dito sa Mall of Asia Arena. Nasa Smile Your On-Cam segment tayo. Siyempre, masayang-masaya sila pag nakikita na yung naglalaro yung ating mga kupunan. At ang mga eskwelahan, siyempre, na kanilang mga nire-represent. Siyempre, Martin, mas masaya rin ang ating mga fans kapag natutukan sila. Ito nga, Smile Your On-Cam, nagugulat na lang. Nakapangiti na lang, Mix? Nakapangiti na lang talaga. At ito, Alden Oraime at the free throw line for the bonus free throw. Completes that 3-point play. Tignan muna natin ang ating mga fans sa social media. According to Villafana_Red, inaabangan ko ang pagbabalik ng NCAA mas lalong pinatindi at pinainit na laro sa bawat team. Hashtag NCAA 92, hashtag JRU Heavy Bombers. At ito, galing kay _BBY Torres, pinakaabangan ko yung tandem nila ni Pontejos at Teodoro. Let's go, Bombers! At ito kay Reyna Sexy, inabangan ko ngayon yung Malacurry at Thompson. Kagalawan nila Pontejos at Teodoro dahil sa 3. Astig yun, mabuhay Rizal. Hashtag NCAA 92. Itong maaga nga nagparamdam itong Blast Brothers dito sa ating laro, Mix. Wala kung si Curry and Thompson, Flash Brothers, ito namang siya. Pontejos at Teodoro, Blast Brothers. Nakuha ko yan. Hindi ko original yan. Nakuha ko yan. Wala sa ating kasama nitong si Andre Felix. Si Andre Felix. Iba talaga itong si Andre Felix. Iba talaga si Kuya. Nasa States lang ngayon kasi may na-attendan siyang kasal ng kanyang kapatid. But Andre, brother, we miss you. We hope to see you soon dito. Soon, yeah. Soon, next week, nandito na si Andre. Siyempre, Blast Brothers, mahilig silang sumabog dito sa laro, di ba? Instant offense para dito sa JRU. Eto, CJ Isin, may tangan ng bola. Binigay dito kay Ortiña. Ay, Flores yun. Ortiña, baseline. Nilabas ulit nila. Flores with a jumper. Medyo mahina ang tira doon ni JR Flores. Babalik po ang bola sa JRU Heavy Bombers. Well, mas maganda doon ang depensa ng JRU. They left Papua with no choice but to have that bailout job sa mula kay Flores. Medyo hindi pa na-develop yun. Kaya medyo umerbol yung tira niya. Pero one of the better defenses by the Heavy Bombers. At ito, si Gio Lasqueti. Nasa kay De La Paz. Cruz. Tay-Tay Teodoro. Anong gagawin ni Tay-Tay? Tignan natin ang discard dito ni Tay-Tay Teodoro. Pinigay dito sa corner. De La Paz. Yes, sir! 3-point shot para dito kay Jordan De La Paz. Well, a good bailout 3 there by Tay-Tay. Pinasa niya kay De La Paz. Medyo mukhang nag-alangan si Jordan doon. Pero nakita niya yung opening. And good for the Heavy Bombers. They made that bailout 3. Ano, Mix, i-expect natin itong parehong kupunang to. Medyo isi-shake off muna yung rust Dahil first game of the season, pero ito, hindi na ata nakapaghintay. Nagbabakbakan sila agad ngayon dito sa ating laro. Well, speaking of rust, medyo mas rusty. Tingin ko itong JRU because of course, hindi sila masyado na pumili, more organized, more exposed ball. Of course, yung Pinoy Drive, hindi sila sumali dito. Pero yung feel-out game is the first game of the season. Siyempre, you're excited, you're kind of nervous, but at the same time, just wanna get it out there, di ba, Martin? Yes, makuha mo yung rust. Pero pag makuha mo na yun, tuloy-tuloy na. Tuloy na. Tama ka dyan. At ito, pumasok na nga ang other half ng Blast Brothers sa si Paulo Pontejos. Dumidiscarte. Binigay dito kay Abdul Wahab. Couldn't handle the basketball. Babalik ang bola dito sa Mapua Cardinals. Magandang pasa doon. Sana mula kay kay Pontejos rather. Pero medyo nag-butterfingers na. Nag-alangan itong si Abdul Razak. Ito, maaga pa lang, Mix, na ina-apply na nitong JRU ang kanilang press defense. Well, yun nga sabi ni Coach Perhel, as much as the other team, Texas San Beda and the Letrans, they're also a defensive-minded team. And talagang pukpukan full court press ang laro nitong JRU. Walang paguran to para sa JRU Heavy Bombers with this done from Olmel Uraime. At ito, traveling violation traveling ang tinawag doon. Medyo na-excite itong si Mendoza, si Jonathan Mendoza, na una muna yung step bago yung dribble.
Eto, may sinasabi nga natin, parehong kupunan na to ay hindi sila, yung familiarity nila sa isa't isa, hindi pa rin bago. Ando pa rin yung chemistry dahil medyo intact pa yung core ng kanilang team. So, at saka familiar din sila, itong dalawang kupunan to, medyo familiar sila sa isa't isa dahil 3 beses sila naglaro. Last year. 3 beses sila naglaro, 3 beses din nadikitan. So, Ayun, syempre, itong dalawang to ay talagang medyo may rivalry na ng konti as Monteas drives that lane in. Napakagandang exit doon para kay Pau. And yun nga, kilala na nila, they want to. Kasi 2-1 ang kanilang season series status for JRU. Siyempre gusto nila makabawi para to even that tie. Yan na, napalamdam na si Paulo Pontejos. Pero dito sa Mapua, pumasok na itong returning player nila na si Andrew Estrella. 15-9 po ang ating talaan. 3 minutes left here in the first quarter. Nanonood pa rin po kayo ng NCAA Season 92. Mula doon yung tira ni Paulo Pontejos sa 3. Pero offensive rebound mula kay Abdul Wahab. Rospe, nakatawagan ng traveling doon. Time of JRU Heavy Bombers. Ito may timeout si Coach Virgel Meneses. Talaan pa rin po natin 15-9. Magbabalik po ang NCAA Season 92 dito sa ABS-CBN Sports and Action. Magbabalik po tayo dito sa Mall of Asia Arena. Tuloy-tuloy pa rin po ang aksyon. First quarter pa lang po tayo. Lamang pa rin dito ang JRU kontra sa Mapua Cardinals 15-9. At ito makikita natin ang iba-ibang supporters ng JRU at Mapua all around here at the Mall of Asia Arena. Tuloy po ang aksyon. 2:44 left dito sa ating first quarter mix. So far, sino ang nakakuha dito ng upper hand? Walang kupunan. Well, even though JRU is up by 6, tingin ko sa score lang yan. It's just all about on paper lang yan, but at the same time, you still have to trust Olwell or Jaime down low kasi siya talaga yung may upper hand dito sa matchup nila ng kanilang mga imports. So I think if Mapua gets it going, they can come off at least with the first half. The first half, ayun na nga. Tumira si Biting sa 3, wala yun. Merong foul na itinawag dito. One of their main offensive weapons dito sa larong to. Itong Mapua, talking about the Mapua Cardinals, ay yung kanilang 3-point shooting. Pero hindi pa natin yan nakikita dito. So baka maya-maya, mag-init na itong Mapua Cardinals. Pero so far, it has been the defense of JRU Heavy Bombers early here in the first quarter. Well, of course, the defense really has to be intact, especially on Olwell or Jaime. Kung pwede nga lang, they can double out on Olwell para lang mailabas niya itong bola sa kanyang mga kamay. Pero itong Olwell getting it down low. Pero naman, pag mag-exit naman yung bola sa kamay ni Olwell, deti nga, tamo Martin ng mga shooters. Itong Mapua, katulad na ni executing. Ayan ang in-and-out play na sinasabi natin dito sa Mapua Cardinals. Pero ito, Olwell or Jaime splits the free throws. Ito si Abdul Wahab going inside dito kay Grospe. Pontejos, tumidiskarte, spin move! Binigay dito kay Grospe, pero nakagawan doon. Darren Menina may tangan ng bola. Nakatawagan siya doon ng traveling. Ito nga, so far Martin, JRU has been matching the speed. Ito, tinatapan na nila ang bilis nitong Mapua kasi nga bumababa sila kaagad, but sustainability is the key. Kailangan lang makatakbo rin itong JRU for 40 minutes. Parang early in this game, parehong kupunan, tumatakbo lang sila at running their usual offense. Pero itong JRU, surprisingly, nakakuha ng upper hand dito. At ito, pinasok na si Abdel Butucci para bantayan ito si Olwell o Jaime. Abdel Butucci has to provide that spark on offense kasi kailangan nila ng presence down low. And a big challenge para kay Abdel. Darren Menina, Mentes sa 3 na yun. Rebound neto ni Jonathan Mendoza. Oh, finding Irvin Grospe underneath for that easy lay-in. Ganda ng hanap na yun. Neto ni Mendoza kay Grospe. Well, one of the more intangible guys, itong si Grospe and De La Paz. Talagang impact player to si Grospe kapag makakuha siya ng kanyang mga openings, he will deliver for you. Eto, turnover ulit. Sloppy basketball so far from Mapua. Dito,
Mendoza with a sorry miss, pero may foul tayo dyan. Wala Martin, napansin ko, what's been killing for Mapua is their own errors. Nagkaroon sila ng mga unforced turnovers, mga traveling violations. Pero ito na nga, as Mendoza goes for that reverse layup, hindi na kapabakagad yung depensa doon ng Mapua, kaya sila natawagan doon. Very apparent itong running game ng JRU so far. Tinatapatan nga nila itong ginagawa ng Mapua. Pero ito, new guys on the floor for Coach Atoy ko. Itong si Ken Magboo, number 16. Aabangan natin yan mamaya as we see on our screens. Itong si Tay-Tay Teodoro. Medyo feeling out game pa rin si Tay-Tay, pero they're in good condition right now. Well, a good feel out for Tay-Tay. Meron siya ng 6 points. And starting off early para sa JRU. As we can see, the combined field goals. Teodoro in the La Paz, 4 out of 7. The rest of the team, meron pa lamang 3 field goals. So yun na nga, sabi mo, Marts. Nag-iinit kagad to si Tay-Tay. Tay-Tay nagparamdam agad. Ito si Rano, tira sa 3. Wala yun. Rebound neto ni Paolo Pontejos. 18-10 pa rin po ang ating score. 30 seconds left dito sa first quarter. Ito natin, Lasqueti. Rospe. Pontejos dumidiskarte para dito sa JRU. Ganda naman. Ganda naman ang saksak dun ni Paolo Pontejos for that easy 2 points. Ganda ng Eurostep ni Paolo Pontejos. Again, escaping his defenders. What a good layup by Pau. Ito, sinasabi natin kanina, Ken Magboo nagparamdam na. Last year, he was supposed to be in the lineup pero na-ACL injury yata ito si Ken Magboo. At yan po, nagtatapos na ang ating first quarter. Lamang pa rin po ang JRU Heavy Bombers 20-12. As you see the action here, Tay-Tay Teodoro and the rest of the JRU Heavy Bombers doing work here in the first quarter. Magbabalik po ang NCAA Season 92 right here on ABS-CBN Sports and Action. Watch the latest game highlights. Subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.